Sa nakaraang 3 taon, halos 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin nating madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. For 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Okay, October na. Sek, ha? At meron pong 882 na not yet even started. So, it's a very deplorable rate of only 15.43%. Unang-una, classroom. Siyempre, 160,000 ang kulang natin na classroom. Paano nangyari yun? Basta pinabayaan na lang. Sana hindi maka-copyright ha. Ewan ko ha kung maka-copyright. Kung hindi nyo mapapanood yung video bago ako pumasok, malamang na-copyright yun. Kaya tatanggalin natin. Pero sana hindi na-copyright para maintindihan nyo yung sasabihin ko ngayon. Kasi nagyayabang si Marcos noong sona niya na naman na magkakaroon tayo ng 40,000 na classroom. Anak ng putya. 2025 na, 22 pa lang yung nagagawa. At sabi nga ni Sec Vince Dizon, ano pa lang, meron pang 80 plus na hindi nagagawa. Ano ba yan? Tapos meron pa siyang podcast na sasabihin niya na, ano yun, nakakaawa talaga yung mga... Ano yun, naaawa ka pero wala kang ginagawang animal ka? At speaking sa walang ginagawa, meron naman siyang ginawa. Gumawa siya ng ICI para iligtas yung pinsan niya na si Romualdez. Kasi alam nyo ba na mainit na balita ngayon, mga barateros, mga pare, magla-livestream na daw ang ICI. Bakit? Bakit? Magla-livestream na sila? Ano ba yan? Magla-livestream na nga daw. Tama ang naririnig nyo mga banateros, mga pare. Magla-livestream na ang ICI kasi safe na si Romualdez. Anak ng tinapa, kaya nga nagsalita si si Crisette na nag-post si Crisette patungkol dito. Kasi isipin nyo mga pare, mga banateros, yung gobyernong to, sabi ni Crisette, kakasuhan lahat ng plunder except yung pinaka-deserve sa lahat, si Martin Romualdez. Tapos si Zaldico nasa ibang bansa pa, hindi nyo pa i-cancel yung passport hanggang ngayon. Ano na to? At meron pa nga tayong nabalitaan na ito nga, alam ko naman na alam nyo rin to, yung DPWH nga nasunog. Nakakapagtaka. Tapos lumala yung sunog ng ganong kagrabe na marami pang nadamay na mga kababayan natin dun sa tabi ng building na yun. Anak ng pato naman. Alam nyo, medyo inaano lang natin to ginagawang tawa-tawa pero malala malala na ang nangyayari sa bansa natin, lalong-lalo na dito sa korupsyon, iba na. Talagang gagawin ng lahat, hindi lang sila mahuli sa bitag. At saka yung mga nagsasabi na ang ingay daw ng lap truck ko, pasensya na. Pasensya na ha. Ayan ba? Maganda kasi pag merong merong lap truck pasensya na kung meron talaga. So tama naman si Crisette dito. Pagdating sa lahat na lang may plunder. Pati nga, isipin nyo nga si Pangulong Duterte nasa ibang bansa na, pinadala doon ng illegal. Tapos si Senator Bongo. Ang dami-daming pwedeng sampahan ni Trillanes o yung mag-ingay si Trillanes patungkol dito sa mga flood control project at ghost project. Pero yung pinunterian niya si Bongo. Hindi ba naman isang dangkal na katangahan ng nasa tao na to?
ang ingay-ingay ng politika at araw-araw o oras-oras binabanggit yung pangalang Zaldico at Romualdez. Ang napagdisikitahan ni Trillanes, etong si Pangulong Duterte at si Senator Bongo, ang animal talaga naman. Natutulog na narinig yung Wala, kaya talaga yung si Trillanes, tsaka napansin nyo, di ba, nung panahon ni Pinoy, hindi niya binabati ko si Pinoy kasi nauutusan siya noon. So malangit nawa ang kaluluwa noon. At ito nga, si Pangulong Duterte, puro batikos yan. Simula pagkaupo, puro batikos ng ginagawa. Pagdating ni Marcos Jr., tahimik si Gago. Ganong katindi, ganong kalupit ang presidente ngayon kasi napatahimik si Trillanes. At hindi siya nababayaran ng pera, ha? Hindi siya nabibili ng pera. Sabi niya yan sa kanyang interview dyan sa News 5 yata yun, kung hindi ako nagkakamali. Hindi daw siya nabibili ng pera ni Senator Bongo. Talaga, naniniwala kayo doon? Ewan ko pero ako hindi. Sa hilatsa pa lang ng mukha niyang Trillanes na yun. Anyway, ito na yung balita natin patungkol dyan. Ito nga yung ICI daw ay magkakaroon na ng live stream. Wow. Alam mo tama si dapat kasi ang dito sa ICI, dapat pinanindigan nyo na lang na talagang hindi kayo magla-live stream. Nagbumukha tuloy kayong napapaghalataan kayo. Kasi nung una, sinasabi ng taong bayan na i-live stream natin kasi nga iimbestigahan si Romualdez. Gusto namin marinig. Nung tapos na si Romualdez, tsaka kayo magla-live stream. Sino ila-live stream nyo dyan? Mga walang hiya din kaya halata kayo. Tapos biglang nasunog yung DPWH. Ano to? Panoorin natin to. ICI is only 39 days old. For Ito the last si 21 days, we only had 3 lawyers. And now we have some volunteers from the PAO and from the other agencies. But we will try our best to be able to full blast investigation of all this fraud. We don't have the facility and we don't have the rules of procedure, but we will already shorten the procedure in spite of no rules allowing us. We will now go on live stream next week. Anak ng tinapa, yung hinihintay namin na dapat na nag-live stream kayo nung una pa lang kay Romualdez, dapat ginawa nyo na. Bakit next week pa? Ano to, iimbitahan nyo ba ulit si Romualdez para imbestigahan? Hindi Natanong nyo na Yung gustong malaman ng taong bayan na patungkol nga sa pagtatanong nyo kay Romualdez, hindi namin narinig. Tapos biglang ganito, biglang babaliktad kayo na sasabihin nyo magla-live stream na kayo. Wow. Anak ng hayop naman kayo pala Huwag nyo sabihin wala kayong kakayahan. Pwede kayo manghingi ng tulong sa presidente. Dami pera niyan. Ganun lang kasimple Kaya hindi po nakakapagtaka talaga tong ginagawa nyo at alam na namin yung mga galawan nyo. Sino ila-live stream nyo? Wala na. Yung pinakakailangan nating marinig o malaman sa investigasyon, wala na. Tapos na. Tsaka pa kayo magla-live stream. Kaya sana sinabi nyo na lang na hindi kami magla-live stream hanggang matapos tong investigasyon na to. Talagang sa amin lang to. Mas okay pa yun Kasi nanindigan kayo dun sa una yung sinabi. Hindi Bigla kayong lalo kayong nahalata. Lalo kayong nahalata nung biglang sinabi nyo na hindi, magla-live stream na kami kasi nga gusto namin malaano ng mga tao Gago ang puta. Once we get to be able to have the Ulitin niya pa yan. technical capability
with us already. So again, I repeat, we'll be doing live Oo, diba? stream Repeat. next week. Ang ina nyo. Tsaka kayo mag-live stream kung kailan wala na yung dapat i-live stream, yung buhaya. Diba? Nakakabuisit eh. Isipin mo, kaya nga gusto nating, sige, nandyan na yung ICI na yan eh. Okay na yan, ginawa na yung Pangulo para sa kanyang kapakanan eh. Ayun, iimbestigahan si Romualdez. Bandang huli, walang live stream. Tapos ngayon, tapos na si Romualdez. Ayan, live stream na tayo ngayon. Kasi okay na eh. Safe na yung natin eh, yung boss natin. Baka pwede na mag-live stream. Ayop ka talaga. Hindi matatawaran yung kahayupan ng mga animal na to. Oh, eto pa. Ay, bago tayo magpatuloy, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-like at mag-share ng ating mga videos. Paki-follow po ang aking paring RJ na Facebook page. At kung may time kayo, pwede kayo mag-subscribe dyan sa aking Facebook page. Kung gusto nyo lang naman, kung ayaw nyo, walang problema. At doon din sa aking TikTok account, paki-follow po ang aking TikTok account para mas marami, mas masaya. Okay po ba yun? Sana okay lang ha. Request lang naman, request lang. Baka pwede lang. Kung ayaw nyo, okay lang naman. Sige lang. Ito, panoorin natin to. Ito yung nasunog, yung DPWH. Ako po. Nakakapagtaka talaga to. Bakit nasunog to eh? Wala ba kayong fire extinguisher, sprinkler? Ha? Imposible. Tapos, mamaya makikita natin ano natin to? I-play muna natin. Sa gitna ng issue ng anomalya sa DPWH, nasunog ang isang opisina Ay. nito sa Hello, ma'am. Si ano to Ano nga pa? Si Nick. Anong pangalan nito? Si Nicky de Guzman ng News 5. Hello, ma'am. Quezon City. Ang tanong tuloy, kahit ng mga opisyal ng gobyerno, sinadya ba ito? Oh, Yan ang sinadya. express report ni Faith Del Mundo. Yan talaga ang magiging tanong dyan. Kasi tignan nyo, nag-meeting nag-hearing dun sa DPW. Tama ba? Nag-hearing? Oo, parang nag-hearing yata. Tapos biglang nasunog yan. Magtataka ka, DPWH building, dapat yan ang medyo, alam mo yon, medyo advanced sa mga ganyang sakuna, medyo handa sa mga ganyang sakuna. Dapat meron yung fire extinguisher sa mga bawat sulok. Kasi ini-inspeksyon yan eh. Tapos meron dapat yung sprinkler. Diba? Alam nyo yun, sprinkler, yung pag naapuyan, pag nainitan, pumuputok yung pula doon. Tapos pag pumutok yun, sasabog yung tubig para mamatay tong apoy. So hindi nakakalat. Ewan ko kung bakit wala. Parang automatic yan sa mga building eh. Parang automatic yan sa school, sa ospital, sa anong tawag dito, sa mall, yan. Parang sa opisina, automatic yan eh. Alam ko eh. Bakit wala kayong ganyan? O baka pinatay nyo yung magsusupply ng tubig dun sa sprinkler para kumalat lalo yung apoy. Kaya ang problema dito, may mga nadamay na kababayan natin dyan sa gilid. Tang ina, para lang mapagtakpan talaga yung mga kahayupan ninyo. Yan o. Nabalot ng makapal at maitim na usok ang gusaling ito ng DPWH sa Quezon City. Positive alarm. Location DPWH building. Sa malayuan, Ayun, no? kita ang lawak ng pinsala. Sa malapitan, kitang nagmula ang sunog sa gusali ng Bureau of Research and Standards. Research and Standard. Patay. So yung ebidensya dapat, hindi ko alam kung nandito yun ha. Pero yung mga ebidensya siguro na pwedeng magamit pagdating dito sa mga flood control at ghost project, baka nandyan yung iba. Kung nasunog na, paano na yan? Wala na talaga. Wala na pag-asa tayong makaahon sa kahirapan.
Wala nang pag-asa na malaman natin kung sino. Alam naman natin kung sino pero kailangan ng mga dokumento o ebidensya para maituro talaga at may pakulong yung dapat makulong. Kaso nasunog na nga. Nasa 2 oras din ang itinagal ng sunog. 2 ang nasugatan. Sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang sunog nang sumabog ang isang computer sa loob ng Materials Testing Division. Wala pang document. Computer? Parang nakakapagtaka. Parang nakakapagtaka. Ewan ko kasi wala pa ako nabalitaan na sumabog na Pentium 4 nung panahong halata tuloy Yung Pentium 4, alam niyo, sa mga hindi nakakaintindi, yung mga lumang computer na mahaba. Yung nakalapag pa yung CPU, system unit, nasa ilalim, tapos nakapatong doon yung TV na mahaba, yung monitor na mahaba, tapos pag binuksan mo parang 10 minutes bago bubukas. Tapos pag nagbukas na yon, lumabas na yung Windows, ano pa yun, meron pa ulit na another 10 minutes para wake up. Kumbaga para kang kakagising lang. Wait lang, 10 minutes muna, kakagising ko lang Parang ganun yun. Unlike sa mga PC ngayon, pagkabukas mo, okay na kagad. Parang pinakamatagal na siguro 1 minuto na maglo-loading yan at magagamit mo na. Tsaka kahit nakabukas na, magagamit mo tapos naglo-loading pa siya doon sa mga iba niyang apps. Dati talaga, wala, matagal. Pagkabukas mo, huwag mong papatayin yun kasi pag pinatay mo, ang tagal na bumalik nun. Oo. Kaya nga nung nag-aaral ako, yung mga PC namin, nakabukas na yun, naka-ready na yun. Huwag mong papatayin yun kasi magagalit yung teacher mo. Pinatay mo. Tagal-tagal bumukas niyan Alam niyo yun, yung mga puti. May narinig ba kayong sumabog o pumutok ng mga ganong na balita na pumutok yung mga ganon? Cellphone, meron tayong naririnig pero yung mga computer wala. Dito ka magtataka ngayon, yung mga high-tech na o marami ng safety features na mga PC, talagang puputok. Bakit? Tsaka kung sa PC lang puputok yun, madaling maapula. Unang-una, meron fire extinguisher. Tapos pangalawa, sprinkler. Wala kayong sprinkler? Bakit? Pati yung tinurakot ninyo, anak ng putya naman talaga Ano na? Yan ang mahirap hindi ko alam kung totoo tong sinasabi nila pero paimbestigahan daw yan. Pero nakakapagtaka talaga na magkakaroon na puputok yung PC. Hindi ko alam. Parang imposible. Kasi may ABR pa nga yan di ba? Kasi pag pumutok yan, parang safety features niya yung ABR, biglang magsha-shutdown yun. Ewan ko. Huwag nyo kami pa nag-luloko sa mga style niyo. Pumutok Yung mga ulo nyo pumutok. Pertaining to the issues na yung pong pinag-uusapan ngayon, na naapektuhan po dahil kami po ay nagko-conduct ng research. Nangyari rin ng sunog habang nasa Senado ang ilang opisyal ng DPWH. Ayun, I okay. just want to know what is there in the DPWH Quezon City office that was burning a few hours ago. Ano ba laman doon? I hope it's not our zone. Kinumpirma naman ni DPWH ASEC Melody Villar na ang nasunog na gusali ay ang regional office ng DPWH Mimaropa kung saan dito ginagawa ang testing ng mga materyales. Ito po yung dito po ang site ng testing materials ng DPWH na mga suppliers like semento, mga bakal. Dito po tinitest
So, we are looking into it already. Pero ito po yung testing site. Nung Testing ano namin. site. Wala mga dokumento ron. Of course, meron po, Your Honor. So, Naku, ganun. Puta, nakala mo talaga. Soto akala mo talaga Naku. Sir. Alam mo, idol ko to si ano eh. Okay naman sa atin to si Soto. Magaling din naman to mag ano. Comedy noon. Pero po, tiyangin na sir. Ewan ko. Nahihiwagaan na ako sa'yo masyado. Masyado kayo ni Piglakson. Pares kayong dalawa. Medyo mahiwaga kayong dalawa. Siyempre, merong ano doon. Merong mga dokumento doon. Testing area nga. Ewan ko, paano ba yun? Siyempre, merong mga research doon. Nandun yung mga research kung magkano yung gastos, kung magkano yung babayaran, kung magkano yung materyales, nandun lahat yun. Paano kung nasunog na yun? Paano natin malalabas yung ebidensya? Wala na. Sabi nga ni Senator Soto, Nako, nasunog yung mga ebidensya. Patay. Nako, paano tayo mag-iimbestiga niyan, mga boss, mga sir? Hindi pa pwede to. Dapat ma-revive natin yung mga ebidensya. Nako, hindi pa pwede to. Nako. Pero talaga concern eh. most of it naman po nasa database na ng Central. So, Okay. Ayon naman kay ICI Chairman Andres Reyes Jr. na nasa pagdinig din, tumatanggap ng 1% kickback sa mga proyekto ang nasunog na gusali. With due respect to that office, as per testimony of 1% lang? witness Bryce Hernandez, there is 1% for the testing office of the... Ito si Drelon. Tsura oh. Alam mo, may kamukha to si naalala nyo yung... Maano lang tayo sa isya. Naalala nyo yung yung boysen, yung patalastas ng boysen, yung nagsaing ka na ba? Naglaba ka na ba? Mamamalengke ako. Ayoko mabaho dito, lalangawin tayo. Alam nyo yun, yung madaldal na asawa na nagpipintura yung asawa niya, tapos sumandal siya sa pader, tapos pininturahan. Naalala nyo yun? Yung itsura nun. Kamukha nito ni Drelon. Hindi naman sa sinasabi ko lang. Kayo naman. Sinasabi ko lang, naalala ko lang na kamukha. Yung ginanon yung bibig kasi nagdadaldal pa rin. Boysen yun, boysen. Oy, boysen baka naman. Libreng na to advertisement na to Oh, yun. Yung yung naalala ko kamukha nito ni alalahanin nyo. Alam nyo yan. Yung iba dito mas matanda pa sa akin. Alam nyo yan. DPWH, where voucher is 1%. So the 1% documentation is gone. Sa Mimaropa, matatagpuan ang probinsya ng Mindoro na nabulgad din sa Senado na may talamak na GOES at substandard flood control Yun. projects. Pero ayon sa DPWH, walang dokumentong may kinalaman sa flood control scandal ang nasa loob ng nasunog na building. Talaga? Pero ayaw pakampanin. Ito na naman to si Kulay Atay Ang lumitaw ka na naman Hindi ko naman nilalait yung kulay niya pero kasi tito ko parang ganyan din kakulay Pero nakakabuisit kasi mukha nito. Parang walang gagawing matino Ewan ko ako lang ba o kayo rin? Ni Ombudsman Boying Remulla, pinaiimbestigahan pa rin daw niya ito sa NBI at PFP para malaman kung sinadya ang sunog para mawala ang mga ebidensya. Disturbing that in a place like Ako, yan ka na naman ano to kasi kaya ang hirap paniwalaan ito ni Boying Ang hirap kasi yung magsasalita siya ng ganyan tapos wala rin naman pala o kagaya nung nawawalang sabongero. 'Di ba? Sinasabi niya hindi tayo titigil hangga't hindi natin nalalaman kung sino yung nito, yung karumal-dumal na gumawa nito. Ano nangyari? 'Di ba?
Tapos binigyan nyo pa ng false hope yung mga pamilya na umaasa na yung mga buto nung nawawalang sabongero ay nandun sa Taal. Dahil nga dyan sa witness nyo si Totoy. Di ba? Nakakabuisit ka eh. Isipin mo to, yung mga pamilya na yon medyo humupa na yung... Kasi matagal na eh. Siyempre humuhupa din yan pero hindi pa rin nila matanggap hanggat hindi nila nalilibing yung mga mahal nila sa buhay. Oo, humupa na yan. Tapos bigla nilang bubuhayin. O pagkabuhay nila, nasa na yung nawawalang sabongero nandun sa Taal, alam natin yan. Kasi may nagsabi sa atin. Hinukay nila. Ang natagpuan nila doon, mga buto ng baka. Diba? Tapos pati yung mga negosyo nung mga taga doon, yung nagbebenta ng tawilis o yung nangingisda doon, naapektuhan. Bakit? Kasi nga, baka iniisip ng taong bayan o ng mga pumupunta dyan na kumakain yung tawilis ng tao. Ito, tinatawan-tawanan lang natin to pero nakaka-bad trip to Kasi binigyan mo ng alam mo yon, nagkaroon ng pag-asa yung mga pamilya na ito na, at least ang gusto lang namin magkaroon ng magandang libing yung pamilya namin. Wala na, okay na kami doon. Tapos bandang huli, idinikit sa war on drugs ng animal. War on drugs pa rin? Tapos papanagutin natin ang dapat managot. Gumaganon pa eh. Ano nangyari? Wala na. Naging ombudsman ka na ngayon. Eto ka na naman. Hindi. Aalamin natin yan kung talagang meron silang ginagawa. Yung pagsunog na yan nakakaduda talaga. Aalamin natin yan. Gumaganon pa eh. Alam mo talaga, totoo eh. Diba, ang ganda sana eh, diba? Binigyan na nga natin siya ng pag-asa. Okay, sige, bigyan ka namin ng pagkakataon na ayusin mo yung mga dapat mong ayusin. Kagaya nung sa nawawalang sabongero. O sige, ayusin mo yan at yung pamilya ay umaasa sa inyo. Bigyan nyo ng maayos na pag-asa, diba? Maayos na libing yung mga namatay. Sa bandang huli, wala rin. Animal talaga eh. Masusunog yung record sa isang office na maraming investigation pa ang kinakailangan mangyari. Ayusin mo yan Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Ayun. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, Madam Nikki. mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Ang laki sa aircon si ma'am, no? Yan. Ayan ang natin ngayon, mga balita natin ngayon. Walang kakwenta-kwenta. Wala man lang, ang mga balita natin ngayon, walang good news na nangyayari. Puta, mag-uundas na, Wala pa tayong good news na nararanasan. Puro lang, wala na yung usapin sa, sa flood control, natatabunan, di ba? Walang hearing patungkol dyan sa Ghost Project. Tapos ibabalik na naman si Lacson. Ano pa ba? Tapos yung classroom pala, kukunti lang, 22. Ako nang tinapa Marcos ka? 22? Pati si Sec Vince nagulat eh. Ano pa? Yung ICI magla-livestream na dahil panalo na si Romualdez. Safe na siya ngayon. Tapos yung mga ebidensya dyan sa, hindi ko naman sinasabing nandun talaga yung ebidensya, pero imposibleng walang mga nakalagay doon na magagamit para dito sa mga anomalya sa flood control at Ghost Project. Meron yan, tapos nasunog. Diba? Wala tayong good news. Anong good news natin? Wala, puro bad news ang dala ng gobyernong ito. Meron naman lumalabas na good news ngayon. Igagawin daw na iisa na lang yung RFID sa North at saka sa South. Hanggang kailan ba yan? Baka pwede nyong nadaliin na. Tapos ayusin nyo yung gawan nyo ng apps para malaman namin. Kasi meron namang apps yan kaso parang hindi ma-download sa cellphone ko eh. Hindi ma-download eh. Ewan ko kung bakit.
Sana meron ding apps na talagang makikita yung balance at mas mabilis nang makakapag-load doon. Tsaka bilisan nyo yung yung pagtaas nung... Wala, dyan nagta-traffic lahat eh. Minsan hindi umaangat. Ang gagawin, may tao doon, papastopin, stop. Tapos papadaanin, stop ulit. Hintayin mag-okay yung kaya tumatagal eh. Baka pwede nyong i-update yung mga sensor ninyo, ha? Although private company yan, kasi sa San Miguel nga tong, ewan ko, San Miguel ba is south? Hindi ko alam eh, basta mga private company yan, baka pwede nyong, laki-laki ng pumapasok na pera sa inyo eh, araw-araw eh. Baka pwedeng paki-update nyo, ha? Paki-update lang naman. Para maganda yung takbuhan ng para hindi na natatraffic din kasi. Kaya ka nga nag-expressway eh. Kaya ka nga nag-expressway para hindi ka matraffic. Pucha, pagdating mo doon, traffic din. Anyway mga pare, maraming salamat sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan nyo yung ating mga videos, please subscribe to my channel. Huwag kakalimutang mag-like at mag-share. Paki-follow na rin po ang TikTok account na Paring RJ Banateros at Paring RJ na Facebook page. Ganon din po, Banateros 2.0, SMNI, DZAR 1026 sa YouTube. Maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming